May bagong barko ang Philippine Navy na unti-unti nang nakikita sa satellite imagery. Pero kasabay ng magandang balitang ito, may isang malaking tanong tungkol sa bagong budget ng Armed Forces of the Philippines. Para sa 2027, 50 billion pesos ang nakalaan para sa revised AFP Modernization Program. Mas mataas ito kumpara sa 40 billion pesos noong 2026. Pero para sa ilang defense analyst at defense watcher, hindi sapat ang simpleng pagtaas ng budget. Ang tanong ay, sapat ba talaga ang 50 billion pesos para sa napakaraming pangangailangan ng AFP? At bakit nagiging mas kontrobersyal ito habang patuloy ang mga hamon sa West Philippine Sea? Makikita mismo sa budget table ang pagtaas ng pondo. Noong 2025, nasa 35 billion pesos ang new general appropriations. Noong 2026, naging 40 billion pesos. At para sa 2027, magiging 50 billion pesos. Ibig sabihin, may dagdag na 10 billion pesos kumpara sa nakaraang taon. Pero may isang mahalagang detalye. Sa ipinakitang budget table para sa 2027, wala nang nakalistang unprogrammed appropriation para sa revised AFP Modernization Program. Ang nakalistang new general appropriations ay 50 billion pesos. Ang general fund ay 50 billion pesos din. At ang total available appropriations at total obligations para sa 2027 ay parehong nasa 50 billion pesos. Kaya kung pagbabasehan mismo ang dokumentong ito, malinaw ang nakalistang modernization allocation. 50 billion pesos. Bakit may kritisismo? Dito pumapasok ang problema. Hindi maliit na halaga ang 50 billion pesos. Pero napakalaki rin ang kailangang pondohan ng AFP. Kailangan ng Pilipinas ng modernong warships. Kailangan ng missiles. Kailangan ng radar. Kailangan ng air defense. Kailangan ng combat aircraft. Kailangan ng maritime surveillance. At kailangan din ng sapat na ammunition at spare parts. Hindi pa kasama rito ang training at maintenance. Kaya maaaring mabilis maubos ang 50 billion pesos kapag pinaghatian sa maraming malalaking proyekto. At hindi lamang presyo ng kagamitan ang kailangang isipin. Kapag bumili ang Pilipinas ng isang bagong barko, kailangan din itong suportahan ng armas, sensors, communication systems, maintenance at ammunition. Ganito rin sa aircraft at air defense systems. Kaya ang tunay na modernization ay hindi lamang tungkol sa pagbili ng bagong kagamitan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng kumpletong kakayahan. Mas mahalaga ang usaping ito dahil patuloy ang mga hamon sa West Philippine Sea. Kailangan ng Pilipinas ng kakayahang makita at subaybayan ang mga aktibidad sa malawak nitong maritime territory. Kailangan ng mas maraming surveillance assets. Kailangan ng modernong barko. Kailangan ng aircraft. At kailangan ng mga armas na makapagbibigay ng credible deterrence. Hindi sapat na may barko tayo kung limitado naman ang sensors o weapons nito. Hindi rin sapat na may aircraft kung kulang sa ammunition at maintenance. Kaya kailangan ng AFP ng magkakaugnay na systems. At lahat ng ito ay nangangailangan ng pera. Dito nagmumula ang tanong ng mga defense watcher. Kung patuloy na lumalaki ang pangangailangan, sapat ba ang bilis ng pagtaas ng modernization budget? Habang pinag-uusapan ang budget, may magandang balita naman para sa Philippine Navy. Ang bagong landing platform dock na may hull number na LD603 ay nakikita na sa satellite imagery. Itinatayo ito ng PT PAL Indonesia at inaasahang magiging BRP Ilocos Norte. Ito ang ikatlong 124-meter landing platform dock ng Philippine Navy. Malaking dagdag ito sa strategic sealift capability ng bansa. At mahalaga ito para sa Pilipinas dahil isang archipelagic country tayo. Ang ganitong barko ay maaaring maghatid ng malaking bilang ng personnel, sasakyan at kagamitan sa iba't ibang isla. Hindi lamang ito para sa military operations. Maaari rin itong gamitin sa humanitarian assistance at disaster response. Kapag may malaking bagyo o kalamidad sa isang malayong lugar, malaking tulong ang isang barkong may ganitong kapasidad. Hindi lamang LD603 ang bahagi ng programa. May kasunod pang LPD na may hull number na LD604. Ibig sabihin, patuloy na lumalaki ang strategic sealift capability ng Philippine Navy. At magandang halimbawa ito ng modernization program na nagiging aktwal na kakayahan. Pero may malaking tanong,
Paano mapapanatili ang ganitong progreso kung marami pang ibang kakayahan ang kailangang pondohan? Dahil hindi lamang LPD ang kailangan ng Navy. Kailangan din ng frigates, patrol vessels, missiles, sensors at iba pang systems. At hindi lamang Navy ang nangangailangan ng modernization budget. Kailangan din ng Philippine Air Force at Philippine Army. Kaya hindi naman masamang balita ang 50 billion pesos. Sa katunayan, mas mataas ito kaysa sa 2 nakaraang taon. Ang problema ay maaaring hindi pa rin sapat para sa lawak ng pangangailangan ng AFP. At ito ang dahilan kung bakit may mga defense watcher na dismayado. Hindi dahil walang modernization. May modernization. Makikita natin ito sa mga bagong barko, aircraft at weapons systems na unti-unting dumarating. Ang tanong ay kung sapat ang bilis at laki ng investment para makasabay sa mga hamon sa seguridad. Dahil sa modernong depensa, hindi sapat na mayroon kang ilang advanced na kagamitan. Kailangan mong magkaroon ng buong network ng sensors, weapons, command systems, logistics at trained personnel. At kailangang mapanatili ang lahat ng ito sa loob ng maraming taon. Kaya dalawang magkaibang larawan ang makikita natin ngayon. Sa isang banda, may magandang balita. Kita na ang bagong LPD ng Philippine Navy. Ang LD-603 ay unti-unti nang nagiging tunay na bagong kakayahan ng Pilipinas. Pero sa kabilang banda, may malaking tanong. Sapat ba ang 50 billion pesos para sa susunod na yugto ng AFP modernization? Ayon sa ipinakitang budget table, 50 billion pesos ang nakalistang bagong General Appropriations para sa 2027. At wala nang nakalistang unprogrammed appropriation sa table para sa taong yun. Kaya magiging mahalaga ang bawat pisong gagastusin. Dahil habang patuloy ang mga hamon sa West Philippine Sea, kailangan ng Pilipinas hindi lamang ng bagong barko. Kailangan natin ng missiles, radar, aircraft, air defense, ammunition, at isang buong defense network na kayang gumana bilang isang sistema. Mahalaga rin dito ang pangmatagalang pagpaplano. Kapag limitado ang budget, kailangang pumili kung aling proyekto ang uunahin at alin ang maaaring ipagpaliban. At bawat pagkaantala ay maaaring makaapekto sa bilis ng pagbuo ng kinakailangang kakayahan, lalo na habang patuloy na nagbabago ang security environment sa rehiyon. Sa huli, ang tunay na tanong ay hindi kung malaki ba ang 50 billion pesos. Ang tanong ay, sapat ba ito para sa mga kakayahang kailangan ng Pilipinas ngayon? Dahil may bagong barkong paparating. Pero para sa isang mas malakas na AFP, marami pang kailangang gawin.